paarawan namin yung aming mga likod. Yung si Haring Araw. Asa na siya? Yun. So paarawan natin yung ating vitamin D din yan. Kasi minsan lang tayo nalabas ng ganitong oras. Lagi nasa loob lang ng bahay, lalo na sa balo. So ngayon, paarawan natin yung ating likod. Magpaaraw tayo. Ano pa lang naman, oras is 6:40. 6:40 pa lang. So talagang vitamin D pa yan, no? Diba? Kailangan natin yan. Parang iba sa akin, parang wala ko sa bilang. Parang hindi ako magpapagpasa ka lang mo eh. Ganun mo, itong kaliwa. Sakit sa likod. Sakit dito. Naglaba kasi kahapon, kaya may sakit mo sa likod. Dalawang siko, kanan na to. 1, 2, 3, go. 2. Kaliwang siko, kanan na to. Okay. 1, 2, 3, go. Iba talaga yung galaw ko eh. Iba talaga yung lagi. Kulang yung beat ko. Si Jollibee kumakaway yun. Daming tao. Dami nang nag-ano, jogging. Makakapal ang tao. Pauwi na kami sila. Diba, parating ba lang? Nag-uumpisa pa lang din. Wala pang pawis. So, Kami tagaktak na. di pa tapos yung mga sumasayaw doon, no? Dumadami yung fans eh. Iba-iba. Parang iba-ibang seto. Iba na naman yung mga nandun, no? Top dancers ng mga bata. Pagod din ata. Pero yun pa rin yung structure, oh. Talagang hataw na hataw pa rin eh. Yung maliit. Pati yung nasa kalsada eh. Ano na eh. Di lalaki si tatay sa likod. Pati yung mga nasa ano, sumasayaw na din. Ayan pa rin si kuya. Mamaya nga itong may hawak ng cellphone, sasayaw din yan. No way. Hindi nga, ako naman, bibidyoan kita. Hindi. Pauwi na kami guys. So kasi pawis na. Sobrang pawis na niya. And nasa harap tayo ng araw, sikat ng araw. You know? Hingal pa Word, ako eh. word of the day. Meron tayong word of the day today. Mamaya daw hinihingal ko siya. Katatapos lang mag-set up. Set up ba tawag niya? Push up pala. Katatapos lang mag-push up. Resulted my chest. Kaya laki ng chest. Ay! Sabi ko yan.
sinasabi niya. Kaya ng isip pero ng katawan hindi na. May English yan. Sabi ni Piolo Pascual. Ano? What? Ano? What your mind can conceive Can conceive your body. will achieve. Will achieve. Pero kaya in contrast yung sinabi ko, kaya lang isip, hindi ng katawan. Tanda na eh. Kasi our mind believes that we can do so much things that even yung possible things. Naglalaro yung utak natin eh. Kahit naglalakad tayo sa umagang ganito, they keep on daydreaming that one day ganito yan, ganito ganyan, ganito ako. Yun ang isip natin. Pero yung katawan natin, kaya makaka-round to kaya. O, diba? Pero sabi nga, may babaguhin ako sa scripture. Sabi ni Paul kasi, ni Saint Paul, no? I will beat my body and make it my slaves, so that in a contest I will not be disqualified. So sabihin, talagang sa buhay kailangan ng disiplina, dahil ang ating katawan, kung ano yung gusto niyang ma-achieve ng katawan natin, gusto niya, achieve niya yun. Kaya lang minsan ang danger mali na yun eh. Kumbaga, sabihin natin, bawal nga kumain ng 1 kilong lechon, pero pag binigyan ka ng lechon, mukhang nag-iibang lahat eh, kasi Masarap yun. nakikita ng gustong-gusto ng katawan mo yun. Pero if you make your body a slave of your mind, then your mind can, portray a balance para ito ba ay nakakabuti o hindi. Kasi kung katawan mo lang gusto na yun, kaya lang madidikay siya. Yun. So sasabihin ko lang sa aking context is, I will beat my body and make it my mind's slave, so that in a race for this world I will not be disqualified. Sabihin, hindi lang sa physical na training na iisip natin, hindi kaya ng katawan. I'm 55 years old, and of course by that age, alam nyo na, medyo hindi na yun kasing lakas ng 40s, ng 30s, ng 20s. Pero kung hahayaan ko lang yung katawan ko matulog, hahayaan ko lang yung katawan ko humiga, no? Sarap kaya. Sarap kaya. Pero hindi ko ginagawa yun kasi gusto ko yung katawan ko nagiging active siya. Active sa mga exercises. Mga hindi nakakaalam, I have daily workouts sa office. I have dumbbell there, and yun, nag-weights ako every day, every other day. So that is 3 times a week. And I have programs na every week iba-iba. This week ang program ko ay yung biceps, triceps, and then core. Yung ganun ginawa natin, yung mga ganun exercises, masaya yun sa tummy mo dahil bigit ang tiyan mo nun eh. So yun yung first week ko. Second week, another week, yun naman ay sa shoulder at saka chest. And ang isa pa doon yung back. Yung tatlo na yun. Tapos pag Saturday, ganito, cardio. Dapat cardio kasi dapat tumatakbo, kasi nga kailangan hingalin para yung beat ng heartbeat natin malakas at
tinutulak niya yung video. Tapos na kami, kayo naman. Wala mo? Sa mga ganitong pagkakataon, you meet friends pala. Nakita mo pala sa dami ng mga dito. Oh, many are those ay kilala mo pala. May mga close friends. So, yun po ang ating message for today. Do not let your body dictate what you can do. Let your mind disciple or control or control your body. Make it his slave. Para alam ng isip mo kung ano ang nakakaganda, ano ang hindi nakakaganda sa katawan mo. No, I'm just talking kanina kasi yung physical exercises, but in this world there's so much temptations. There is so much things can ruin you, and of course your relationships with your spouse. There. And even your family. Kasi nga, gusto ng katawan mo yun eh. No? Makikitaan ka lang dyan na ano lang na mga ganito. So, buto na lang dito yung mga matatanda yung mga nandito eh. Paano kung nandun ka sa lugar na kumbaga JGC, yung mga kita ka ng mga artista doon, yung mga hindi naman artista, parang mayayaman, di ba? Ganda ng katawan, hindi na ganyan. You can be tempted to act something. But if you process it in your mind, okay, wait. Kasi yung ating mind, ano yan? Entry point yan ng good and evil. So, if you are wise enough, you can discern if it is good, it is for your good, or it is for your bad. It can ruin your life. Can ruin your life. So you can discern it. So, kailangan talaga ng pause and evaluate and think. So, doon mo makikita na kukumpare mo yung mga bagay na yun. Malalaman mo kung ano ang dapat na choice. Alright, so thank you very much. That's for it today. for today. Thank you, vlog. Welcome to my guys.